Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay tungo sa puso ng Bustos, Bulacan at tuklasin ang kwento ng Minasa, isang tradisyon na patuloy na nagpapayaman sa buhay ng mga taga-Bustos at sa ating lahat. Isang pamana na dapat nating pahalagaan at pangalagaan para sa sumusunod pang mga henerasyon. Hello everyone, kami ang 4GG2. Sa puso ng Bulacan, sa bayan ng Bustos, matatagpuan ang isang tradisyon na mayaman sa kasaysayan at kultura, ang paggawa ng Minasa. Higit pa sa isang simpleng kakanin, ang Minasa ay isang salamin sa pagiging masipag, pagkamalikhain at pagkakaisa ng mga taga-Bustos. Ang pinagmulan nito ay nag-uugat sa sinaunang panahon, kung saan ang bigas ang pangunahing sangkap ng kanilang pangkain. Ang paggawa ng Minasa ay isang paraan upang mapanatili ang bigas at magawa itong mas masarap at masustansya. Gumagawa ako ng post. Ay, yung posting ako. Kung kami ba'y tumutubo na o ano. Ang isang buwan namin, almost 1,000 lang ang isang timpla. Para makakatubo ko ng 1,000 plus, kailangan ang sales mo mga 5,000. Hindi naman araw-araw anak na ka. May araw lang na. Kaya lang kami marami na yung buwan kung magpapasko. Ang gusto, ibalik namin doon sa dati presyo. Paano naman? Nung dati, ang data namin, 40 pesos lang, ngayon 100. Ang itlog, dati 100 per tray, ngayon 250 na anak. Paano naman ang gagawin nila sa amin? Lahat naman ng lahat ng material, napakarami. Ang gusto isipin mo, kung kumuha lang ng 20 piraso, aalisin na yun ng 10 piso, 200 na yun. Kung dumami pa doon, ano na matitira sa amin? Meron kaming pwesto, meron kaming puhunan, meron lahat. Meron kaming mayor's permit, may B5 permit. Yung hindi ka pa gagawin dyan ang hindi nila nakitang tama yung proseso mo. Yung B5, Bureau of Food and Drugs. Bayad ko doon anak 5,000. Mayor's permit 12,000. Isang ko naman kukunin. Ako may nabubuhay lang ako. Okay lang naman sa akin. Yung break even lang naman na may mga gastos sa pang-araw-araw. Hindi ako naghahangad ng kitang malaki. Basta yung makaraos lang kami ng maghapon. Ano po ba yung pinakamalakas na market mo na ganito? Itong December. Kasi malakas din sana kung kami nag-dadalain, nagpapa-deliver. Hindi walk-in lang kami. May mga branch po po ba kayo na itutulog dito? Hindi. Marami na kami dito. Mga 10 na kami. Pero yung lahat na yun, sa akin nagsimula silang gumawa. Naggawa na lang sila ng kanil-kanila. Pero kayo po yung pinaka-original talaga? Yung Seni at saka ako, kami magkababata. Ang Minasa, merienda ng kahapon yan. Ang ibig sabihin, panahon pa ng Kastila. Yung panahon ng Kastila, wala pa tayong mga ready-made na materials. Ang gagawin namin, sa guplan, tinatanim ng mga farmers noong unang panahon. Ngayon, yun ang dinidikdik. Dinidikdik yung sa lusong na hindi rin nyo naabutan yung pandikdik ng bigas natin ng araw. Napakahirap yung natin ang buhay ng araw. Dinidikdik lang nila sa lusong yung bahoy na ano. Tapos, ngayon yung sago, dinidikdik lang nila yun. It will take 5 days para ka makakuha ng starch.
Kasi didikdikin mo yung papakatasin mo. Within 4 days, saka mo palang makukuha yung maputing stars. Inabutan ko pa ang mga anak yun, yung paggawa ng ganoon. Pero lately, may ready-made na kami nabili na pampalit doon sa sagot. Yung, ano ba yun, sago, hindi sago, yung kamuting kahoy. Kamuting kahoy naman ngayon ang tawag nila matling. Tsaka yung yung namang niyog at saka yung itlog, dinagdagan lang namin yung dami ng itlog para sumarap kaysa doon sa natin. At saka ang ginagamit dyan, pure coconut milk, walang tubig. Pipigain mo lang, kaya matagal nung araw kasi anak, pinipiga lang yung kukod ko rin. Nakita nyo na may kultura. Yun. Pagkatapos kukuha ka ng puting damit, pipigain mo yun. Gano'ng katagal yun? Pagkatapos, igagayak mo pa lahat yung mga itlog, mga kwan. Pagsasama-samahin pa yun. Tapos, kamay lang nilang pinagsasama-sama yun. Dinamasa nila. Ngayon hindi. Meron ng bagong, nakita ba ninyo yung litrato doon, yung noon at saka ngayon? Yun yung gamit namin noon. Kaya yung mga tanong nila, mahirap sagutin. Pero ano po, Lourdes, yung simpleng pagkakaintindi ko sa mga questions ko para masagot ko. Ano po yung parang kasaysayo ba nasabi niyo natin kasaysayan? Oo. Yun po yun. Tapos yung mga parang naisakap, nasabi niyo natin po. Oo. Sagot lang. Sagot, hindi. Ngayon yung Ano po yung bumalik po sa sagot lang? matling na yung kasaba flour. Nakasabot po. Kasaba flour ang nagpalit doon. Tapos ano po palimula po ng minasa? So, di ba sabi po ninyo, dati po ay naging po siya, merienda po na Anak, merienda ng panahon ng mga Kastila. Yun ang kanilang merienda. Merienda yan kung piyesta dito sa amin. With yung tsokolating mani. Yung mani dinidikdik din yun. Ngayon, siyempre, nakita naman ng mga karaniwang tao, gusto rin nila. Hanggang sa naging handa na ng mga taga-Bustos ang minasa tuwing piyesta dito, February ang piyesta dito, every year February. Lumaki kami, nakita namin yun. Pero hindi kami talaga ang pinagbilan. Kaya ako meron ako certificate namin doon sa Department of Tourism na nanalo ang minasa ng merienda ng kahapon. Sa mga meriendang kinuha nila, tinignan nila, nanalo kami ng first prize. Sa aming pagbisita ay ipinakita rin sa amin ang paggawa ng minasa.
Hindi rin namin pinalagpas ang pagkakataon na masubukan ito. Bilis. Yan. Kaya ito tinatawag na masa. Kailangan bilis. Pero sa iyo ako sa iyong ginagawa siya mo paano mo kailangan solo ang iyong mga anak na iba ay iba kami nila iso. Ang responsibilidad natin ng mga magulang ay hindi natatapos sa mga anak, hindi kayo sa kanila. Hanggang sa mga sa mga pamilya, hanggang sa mga anak niyo tayo ng magulang na iintindi sa mga supling natin. Yun na po. Okay na. Ang minasa sa kanyang iba't ibang anyo. May pandan, may ube, may mani, at marami pang iba. Ay isang handog ng gusto sa mundo. Isang lasa na nagdadala sa ating pagbalik sa nakaraan. Isang alaala na nagpapatunay sa kayamanan ng ating kultura. Ang bawat kagat ay isang paglalakbay sa panahon. Isang pagkakilala sa mga henerasyon ng mga taga-Bustos na nagpanatili ng tradisyong ito. Higit pa sa pagkain, ito ay isang simbolo ng pagkaisa at pagmamahalan sa isang pagpapahayag ng kanilang kultura at identidad. Mula sa pagpili ng pinakaangkop na bigas, malagkit man o dinurog, hanggang sa maiangat na ang paghalo sa mga sangkap, asukal, gata at iba pang panglasa. Bawat hakbang sa paggawa ng minasa ay puno ng dedikasyon at pagmamahal. Ang mga recipe at iba pang pinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa na ibinabago at pinapaunlad ayon sa panlasa at kasaysayan ng mga tagagawa. Ang matatandang babae na tagapagmana ng sinunaunang recipe ay maiangat na nagtuturo sa mga nagkakabataang henerasyon. Tinitiyak na tradisyon ay manatiling buhay na nagdala sa isang piraso ng kasaysayan sa bawat piraso ng minasa. Ang pagdaragdag ng mga sangkap tulad ng pandan, ube at mani ay nagpapakita ng mga pagkamalikhain at pag-angkop sa tradisyon sa paglipas ng panahon.
Habang lumulubog na ang araw sa Bustos, Bulacan, dala nito ang init ng araw at ang tamis ng alaala. Isang araw na puno ng pagtuklas, pagkatuto, at pagpapahalaga sa isang natatanging tradisyon. Mga kamay na masigasig na gumagawa ng minasa, mga mukha ng mga taong masayang kumakain, mga larawan na matatanda na nagkakwento tungkol sa minasa, at ang mga magagandang tanawin sa Bustos, Bulacan.